Magsitayo po ang lahat at dadasalin natin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Sienawa. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Sienawa. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Sienawa. sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat at dadasalin natin ang panalangin ng sambayanang Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay nahayag ang iyong habag, na pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sanggandaan. Nakikita namin ang pagsalisaysang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal,
at kababaang loob na hindi maghangad ng paghihiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adhikain, kundi pangkalatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata na kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot kapalit ng pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pinahiran ng pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan tuwing pinipili namin ang kaginhawahan kapalit ng konsensya, takot, kapalit ng tapang at kawalang pakialam, kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa walang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan ng may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ang iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos mo muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, Ina ng Sambayanang Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Chico? Magsitayo po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ating ipikit ang ating mga mata, iyuko ang ating mga ulo, at sa katahimikan ng ating mga puso, ating ilapit kay Poong Jesus Nazareno ang ating mga natatanging kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan
at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon, aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot na 80 kung malakas. Yaong buong buhay namin sakbibi ng dusat hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Poon, aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang pariseyo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo, titignan ko." At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila ay namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng good afternoon. Mga kapatid, makinig. Mga kabugtuan, pamati. Maraming manloloko sa atin. Maraming magsisinungaling sa atin. Maraming magmamanipula sa atin at maraming magpapaikot sa atin. Tatanungin niyo po ako, "Father, bakit mo sinasabi sa amin iyan?" Kasi kung nakinig tayong maigi sa ebanghelyo natin sa tanghaling ito, narinig po natin, sinulat ni San Marcos at pwede nating basahin sa ating mga screen. Ilang pariseyo at ilang kampon ni Herodes ang pumunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Anong ibig sabihin ng siluin? Maraming pumunta raw kay Jesus para siya ay lokohin, para siya ay hulihin, siya ay manipulahin. At kung tumitingin tayong maigi sa ating paligid, kung nakikinig tayong maigi sa mga balita, kung ano ang ginawa kay Jesus na paninilo, pagmamanipula, pagpapaikot, pagsisinungaling at panloloko, parang ginagawa na po sa atin sa panahon ngayon. Subalit mga kapatid, ito ang gusto kong pansinin natin. Nung si Jesus ay pinaikot, nung si Jesus ay parang niloloko, nung si Jesus ay sinisilo, si Jesus ba ay nagmukmok sa gilid? Hindi. Si Jesus ba ay nagdrama at umiyak na lang sa isang gilid? Hindi. Bagkus, nung niloloko ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ano ang kanyang ginawa? Ginamit niya ang kanyang isip. Pinagana niya ang kanyang utak. Tinatanong kasi siya, "Jesus, sabi mo, guro ka, matalino ka. Sagutin mo itong tanong namin. Dapat ba kaming magbayad ng buwis kay Cesar?" Delikado sumagot si Jesus.
Pag sinabi ni Jesus, bawal magbayad. Kasi siya ang anak ng Diyos di ba? Ang anak ba ng Diyos dapat sumunod kay Cesar sa gobyerno? Hindi, Diyos yan Pag sinabi pag sinabi ni Jesus, hindi dapat magbayad, pwede siyang hulihin. Traidor ka sa pamahalaan, traidor ka sa gobyerno, traidor ka sa mga Romano, pwede ka na naming dakpin. Pag sinabi naman ni Jesus, oo, magbayad tayo. Para niyang sinabi, mas mataas pa ang pamahalaan, mas mataas pa ang gobyerno kaysa sa pagiging anak ng Diyos. Correct? So, umoo man siya o humindi, sala sa init, sala sa lamig, huhulihin siya. Pero si Jesus, anong sinabi niya sa kanyang mga naninilo? Tinanong niya sila, sila'y nagkukunwari, bakit ba ninyo ako sinisilo? Paano niya nalaman na nagkukunwari sila? Sa tingin niyo, ano pinagana ni Jesus? Puso o isip? Isip. Pinapakita sa atin ni Jesus na may mga bagay, oo, paganahin mo puso mo, pero hindi lagi. Kasi may mga pagkakataon sa ating buhay, niregaluhan tayo ng isip, ng talino, ito rin ang paganahin. Nalaman niyang sila'y nagkukunwari, nalaman ni Jesus na siya'y niloloko, pinagana ang utak. Kaya mga kapatid, ang imbitasyon po sa atin sa tanghaling ito ng ating Poong Jesus Nazareno, sa lahat ng nangyayari sa ating sarili, sa ating mag-anak, o kaya sa ating bayang Pilipinas, mag-isip, paganahin ng utak. Tignan mo, pakinggan mo, sino nagsasabi sa kanila ng totoo, at sino ang nagkukunwari, naninilo lamang, nagpapaikot, nagsisinungaling. Gamitin ang utak. Sino sa kanila ang gumagawa ng tama, at sino ang lantarang gumagawa ng mali. Pwede gamitin ang puso, pero minsan, kailangan ding paganahin ang utak. Kaya nga maganda yung reminder sa ating unang pagbasa. Ano ang sinulat doon ni San Pedro sa kanyang ikalawang sulat? Basahin ulit natin sa ating mga screen. Nakalagay dyan, sabi ni San Pedro, mga kapatid, dapat kayong ituloy. Lakas nyo naman. Ano daw sabi ni San Pedro? Dapat tayong mag-ingat. At sino tayong pag-iingatan natin? Itutuloy. Upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Kanino tayo dapat mag-ingat? Sa mga taong walang matuwid na patakaran. At sa pag-iingat na to, ano kailangan ulit gamitin? Puso ba? Baka maloko ka na naman pag puso. Kaya anong pagaganahin ulit? Utak. Gana ulit ang isip para hindi mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. At kung tatanungin niyo ko, sige nga, Father, paano ba namin pagaganahin ang isip sa panahon ngayon? Naalala ko nung elementary tayo. Di ba tinuruan tayo ng mga teacher natin, yung 3 uri ng pagkain? 3 letrang G. Ano yon? Go, grow, and glow foods. Sabi ng teachers natin, kung naaalala pa ninyo, you are what you eat. Pag kumakain ka ng masustansya, ikaw ay magiging masustansya, malakas ang pangangatawan. You are what you eat. Kung anong kinakain mo, nagiging ikaw. Pag ang kinakain natin, puro baboy, tayo ay magiging kayo nagsabi niya na. Pero sa panahon ngayon, laos na yan. Hindi na gumagana yung you are what you eat. Alam nyo kung anong uso ngayon? You are what you swipe. You are what you swipe. Kung anong pinapanood mo lagi sa iyong cellphone, kung anong tinitignan mo lagi sa iyong social media, yan rin ang mangyayari sa ating isip. Pag puro walang kwenta ang ini-swipe sa cellphone, ano mangyayari sa utak?
magiging wala ring kwenta. Kaya mga kapatid, balik tayo sa pag-aaral, balik tayo sa pagbabasa, balik tayo sa mga balita, encyclopedia, Biblia, magbasa, maging updated. Kasi kapag puro ka walang kwentahan sa social media, ano mangyayari dito? Wawawalan din ng kwenta. Bantayan rin po ang pinakikinggan nating magbabarkada. Alalahanin po ninyo, kailan kayo huling lumabas ng barkada ninyo? At anong pinag-usapan ninyo? Buhay ng ibang tao. Chismis, paninira. May natututunan ba tayo sa chismisan? Lumalago ba tayo sa chismisan? Hindi, pababa tayo ng pababa. Kaya kung ang nakikinggan natin, puro kawalang kwentahan, katulad sa ating unang pagbasa, baka tayo ay mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Kaya sa umagang ito o sa tanghaling ito, imbitasyon ko mga kapatid, batid ko po, marami tayong pinagdaraanan sa ating mga puso at damdamin, correct? Pero paminsan ng ating Poong Jesus Nazareno, sinasabihan din, kapatid ko, binigyan kita ng puso at utak. Pinagtatambal yang dalawa, pinagpa-partner yang dalawa, pinagagana yan ng sabay. Huwag kalimutan itong ating talino, itong ating pag-iisip, maging mapanuri sa nangyayari sa ating paligid. Nang sa gayon, hindi tayo mailigaw. Gamitin ang isip na to para laging makita ang daan patungo sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon, mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundong ito. Ang atin pong itutugon, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa inyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag iniuugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Yaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lunsod sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan. Nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay nakapaloob sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Diyos amang lumikha, nakikiusap kaming mga makasalanan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami ay matutong sumunod sa iyo ng buong puso. O Diyos kong mahal, kasalanan ko'y hugasan at linisin mong lubusan ang nagawa kong pagsuway. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami ay nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin ay dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Sa mga hindi po makakaluhod, mangyaring ilagay ang kanang kamay sa ating dibdib, tanda ng ating paggalang sa banal na sakramento. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Felipe Neri, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may ngiti sa ating mga labi, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, graced and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Where we gather in our homes,
Through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share the meal, we are fed the words of our Savior. One family strengthened and healed. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Is not the meal that we bless and share a communion in the life of Christ? One bread, one blessing, one cup, make us one body in our Lord. In the presence of our God, by the justice that is shown, we will build a kingdom together, the love of Christ given to all. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Announcement. Sa darating na June 20, 26, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8:08 ng umaga hanggang 5:05 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit at may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na June 4, 2026, Huwebes sa ganap na 6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon naman ay ating babasbasan ang mga imahe na ninyong dala. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Palakpakan po natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Thank you, Lord. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mahati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati namin.